Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Papuri sa Diyos.
Unang Tesalonica 4:15-18. Ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Magbabalik ang Panginoong Hesus. Samantalang nakatitig ang mga alagad sa langit at si Hesus ay papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, siya ay sasalubungin ng mga mananampalatayang binuhay na muli at ng mga nabubuhay na aagawing kasama sa mga ulap. Ang layunin ay upang ang mga mananampalataya ay makapiling ng Panginoon magpakailanman. Ito ang salita ng kaaliwan para sa mga mananampalataya na naghihintay sa Panginoon. Awit 24:7-10. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan, at kayo'y mataas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon malakas at makapangyarihan, ang Panginoon makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan, at itaas kayo kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Mula sa langit, sinabi ng Panginoong Hesus, magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Pahayag 1:4-7. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa Kanya, na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng Kanyang trono, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa Kanyang Diyos at Ama. Sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan paman. Amen. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap,
at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga, Amen. Ang darating na nasa mga ulap. Ang darating na nasa mga ulap ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ay tinawag ni Apostol Juan na saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, ang pinuno ng mga hari sa lupa. Siya ang umiibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Sinabi ni Apostol Pedro, kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Juan 16:19-22. Nalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa kanya, kaya't sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Hindi maaalis na kagalakan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ay nagdulot ng matinding kapighatian sa mga alagad. Ngunit bago mangyari ito ay ibinigay niya sa kanila ang salita ng kaaliwan na sila ay muli niyang makikita. Ito ay natupad nang ang Panginoong Hesus ay muling binuhay ng Ama. Ito ay nagdulot sa kanila ng kagalakan. Ngunit hindi ito ang kagalakang walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at siya ay magbabalik. Sa kanyang pagbabalik, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng kagalakan at walang makapag-aalis ng kagalakang ito sa mananampalataya. Ito ay dahil makakapiling na natin ng Panginoon magpakailanman upang makasama ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus noong gabi bago siya ipako sa krus, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang kinaroroonan ng Panginoong Hesus ay ang Ama. Inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan at dugo upang ipiling tayo sa Ama. Sinabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.